If you observe, itong mga maestrado, kapag sila nagtatanong na preparado, kapag sila po nagtatanong na detalyado, kumbaga pinag-aralan mabuti yung issue. Hindi katulad sa mga congressional inquiries na atin napapanood, kadalasan, wido-wido, di ba? Oo. Kailangan lang doon para bida ka, tataas mo lang yung boses mo eh. Nagagalit-galit ka lang eh, bida ka. Pagagalitan mo lang yung mga nando, pagmumurahin mo lang sila. Tsaka yung syempre, yung non-stop contempt. Diba? Ganun lang. Ganun lang. Kung ako, magre-red lipstick lang ako doon, tapos magsusungit-sungitan ako. Kunwari, nalate ka ng gising, no? Hindi ka kapag-aral. Kaya, kunwari, tatanggol mo yung mga consumers. Yan. Pinaglalaban mo ang taong bayan. Pagagalitan mo sila ng pagagalitan, kahit wala kang kahawak-hawak na anumang impormasyon. Oo, basta lagi ka lang galit. At also, doon po din sa doon din sa Supreme Court, they also ask the lawyers of the government to just please answer yes or no. Yes, wala na maraming palabok. Diba? I mean, ginagawa rin niya sa Kongreso, ha? Yung yes or no. Only yes or no. I will hold you in contempt. Wala, ayun. Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. In violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. Ang mainam nga po kasi dito, yung pong mga pinanggalingan na po nung unang oral argument, no, mula po kay Justice Javier, na mga pagtatanong at saka diskusyon hanggang dito po kay Justice Dimaampao. Hi, good morning, Ted. Good morning, chat sa lahat ng viewers ninyo. Good morning po. Salamat for being with us today, Attorney Nery Colmenares. Isa nga po kayo sa present kahapon dun sa nangyaring oral argument tungkol pa rin po dito sa PhilHealth Fund. Dun sa nangyaring kahapon, ano po sa tingin niyo ang pinaka-importanteng punto na natalakay na dapat malaman po ng publiko? Kailangan tahiin kasi yung kwento ng mula kay Justice Amy Javier, kay Justice Antonio po at kay Justice Dimaampao, no? So yun yung ang kwento. So ang unang major issue doon, may sobra pala pera at yung solusyon nila ay kinuha ng Department of Finance para sa program fund. Congressman, medyo tayo po lamang naputol. Tayo lang naputol tayo, Congressman. Kayo ba'y mobile o stationary? Medyo mobile ngayon, Ted. So siguro in a minute or two, baka makapara na kami. Skyway kasi ang hirap pumara dito. Kaya sige. Yun lang. So let's just try it again. Sige po. Go ahead, sir. Sige. So yung nagsimula ito nung kinuwento ni at tinanong ni Justice Amy, bakit political negotiation ang budget nyo? Kasi parang humingi pa kayo ng negosasyon sa mga congressman, mga senador. Nakalaan naman sa batas na 40% ng state taxes sa inyo o 50% ng government share sa PAGCOR sa inyo, PhilHealth. So ano pang doon? So saka ang lahat Congressman. Opo. Yes. Hello. Sir, hintayin po namin kayo. Medyo napuputol. Hintayin namin kayo na medyo kayo'y humimpil para maganda pong ating diskusyon, ha? Kasi importante ito para mas maintindihan po. Sige, so abangan po namin ang inyong pong senyales. Opo. Okay, mga 2 minutes siguro. Sige po. Okay, sige. Thank you po, Congressman Nery. Sandali lang po, ha? Ang mainam nga po kasi dito, yung pong mga pinanggalingan na po nung unang oral argument, no, mula po kay Justice Javier, na mga pagtatanong at saka diskusyon hanggang dito po kay Justice Dimaampao. Yung nga pong maayos din po naman po ang kanya pong pagtatanong at siya din po mismo may handa siya na presentation doon na visuals. Ang kagandahan po nga kasi dito, ito pong mga maestradong ito, bagamat hindi po agad-agad, di ba? Nagbibigay po ng sabihin na po natin ng schedule para ho sa mga gantong oral argument. Ang next nga po ay April 29 pa. Yes. So, di ho ba? Pero ito month, mga kapatid, nanggaling pa ito last year. So, kaya nakapag-transfer na ng pondo. Hayaan na po natin. Kung hindi pa ho nga nagkaroon ng panibagong motion yung dating maestrado na si Antonio Carpio, tsaka lang sila nag-issue ng TRO doon sa remaining balance, di po ba? Hindi na ho bale. Nandyan na yan. Pero if you observe, ito mga maestrado, kapag sila nagtatanong na preparado, kapag sila po nagtatanong na detalyado,
kapag sila po nagtatanong na, talagang may presentation pa silang pinihahanda para mas maintindihan. Kumbaga pinag-aralan mabuti yung issue. And also, in fairness, binibigyan ng pagkakataon din yung pong mga abogado ng defense na maghanda. Kaya better be sure na nakapaghanda ka. Kasi magbumukha ka talagang medyo napag-iiwanan. Oo, kapag tinatanong ka na, alam mo nang hindi ka makasagot. No? Opo, yun pong kagandahan po naman dito. So, pinaghahandaan. Hindi katulad sa mga congressional inquiries na atin napapanood, kadalasan, wido-wido, di ba? Kailangan lang doon para bida ka, tataas mo lang yung boses mo eh. Oo. Magagalit-galit ka lang eh. Bida ka. Pagagalitan mo lang yung mga nando, pagmumurahin mo lang sila. Tsaka yung syempre, yung non-stop contempt. Di ba? Ganun lang. Ganun lang. Kung ako, magre-red lipstick lang ako doon, tapos magsusungit-sungitan ako. Kunwari, na-late ka ng gising, no? Hindi ka nakapag-aral. Kaya, kunwari, pinagtatanggol mo yung mga consumers. Yan. Pinaglalaban mo ang taong bayan. Pagagalitan mo sila ng pagagalitan, kasi wala kang kahawak-hawak na anumang impormasyon. Basta lagi ka lang galit. At also, doon po din sa, doon din sa Supreme Court, they also ask the lawyers of the government to just please answer yes or no. Yes. Wala naman naming palabo. Diba? Ginagawa rin yan sa Kongreso, ha? Yung yes or no. Only yes or no. I will hold you in contempt. Wala. Ayun. In fairness, kahapon narinig ko yan kay Justice Javier. Kasi naman, klaro din naman na only answerable by yes or no. Kung answerable by yes or no, kumain ka na. Kung yung kumain ka na, yes or no lang ang sagot. Yes or no. Ganun lang. Okay, ito na. Ito na, nasa linya. So, balikan natin from the top. Attorney? Yes. Hi Ted, hi Cha. Yes, naputol sige. Kanina. Sige. Na ngayon ang part na. From the start tayo. Sige nga, yung doon sa, kasi parang meron pang pinag-uusapan dito na something politika kamo, na manghihingi ka pa ng pera sa Kongreso para pondohan itong appropriations ng PhilHealth. Go ahead. Yes. Well, so simulang tanong ni Justice Javier, bakit mo nabanggit na ang subsidy o pera o budget ng PhilHealth kailangan ng political negotiation? Inamin naman yun ng PhilHealth, we have to negotiate, di ba, ng suporta. Nakapagtataka yun kasi may batas na nagsasabi na 50% ng government share sa FAGCOR, 40% ng taxes sa sin taxes, pupunta sa PhilHealth. Sa ano pa i-negotiate mo? Nag-trigger yan kay Justice ko. So, pag humingi kayo ng budget sa Kongreso, ano ang inyong formula? Kung baga, paano nyo kinakalculate yung kailangan nyo? Ang sabi ng PhilHealth, well, binabase namin sa premium ng indirect contributors. Ibig sabihin, kung 36 million yung indirect contributors, mga indigent, mga senior citizen, tina-times namin sa premium. Base sa premium, kung 100 pesos per indirect beneficiary, o times 100, di ba? So 3.6 billion nang hingi. Nagguluhan si Justice ko. Sabi niya, hindi nyo kinakalculate yung pangangailangan nyo talaga na benepisyo ng mamamayan kasi maraming sakit na hindi nyo nakukover. Yung nakukover na sakit naman, ikakarampot lang naman ang nakukuha ng members nyo sa ospital at taliit. So bakit hindi nyo yan sa inyong budget? Diba? Yan ang basis nyo. Bakit premium ang batayan nyo? Yun ang hindi masagot ng Ang sagot niya doon, in the end, sabi niya, hindi po kami pwedeng humingi ng malaki pang budget kasi mahina ang aming absorptive capacity. Anong ibig sabihin? Hindi namin kayang gastusin. Bakit? Kulang kasi kami ng tao, yung mga ganun na yung mga dahilan. So, nagtaka lalo ang Justice kasi maraming benepisyo, hindi niya nabibigay, marami pala kayong pera, pero hindi nyo kayang gastusin o di nadihado ngayon yung miyembro nyo. Kasi may pera naman pala para sagutin yung ospital niya, pero hindi niya wala kasi kayong tao, kulang. O di, anong nangyari dyan? May unutilized subsidy daw sila. Yun ang term kahapon na sinabi nila, unutilized subsidy. Ibig sabihin, budget ng gobyerno na hindi nila nagamit. Ngayon, ang tanong ni Justice ko, and later on ni Justice Lim Ampao din,
O di i-utilize nyo yan, di ba? I-utilize nyo, gamitin nyo, dagdag nyo sa benepisyo, etc. etc. Hindi po. Kinuha po yun ng DOF para sa program fund. Doon medyo si Justice Ko. Ang solusyon dyan, sabi niya, o di mag-hire kayo ng dagdag na tao, dagdagan nyo ang absorptive capacity nyo para dumami ang benepisyo sa miyembro. Ang solusyon nyo pala, hindi nyo magamit kasi hindi nyo kayang gastusin, ibigay nyo sa program fund para sa tulay. O hindi, parang yon grabing parang kasalanan nyo yon. May diferensya ang administrasyon, may problema ang board nyo, i-overhaul kayo dapat kung ganun ang solusyon nyo. Ang sagot nila, we agree with you, Your Honor. Tama po kayo, kaya dapat instead na ibigay sa kung saan pa, gamitin na lang sa benepisyo at yun daw ang ginagawa nila ngayon sa ilalim ng administrasyon. So sabi ni Justice Ko, so nag-agree kayo na dapat sa benepisyo. Opo, agree kami at hindi dapat doon sa program fund. O di isolin nyo. Ayon ngayon pumasok Ted. Isolin nyo, agree pala kayo sa akin na yung unutilized nyo, 60 billion na limbawa, instead na ibigay nyo sa Department of Finance, instead na program fund nyo sa mga tulay na kung saan-saan, ibalik sa inyo, gamitin nyo sa benepisyo. Doon ang ending kahapon ni Justice Ko na hindi na nila masagot kasi tama naman pala kami na dapat sa benepisyo, ba't nyo binigay sa program fund? Hindi dapat yun ang solusyon. Ang solusyon, ayusin nyo, mag-hire kayo ng dagdag na tao, gastusin nyo sa benepisyo ng miyembro para may absorptive capacity kayo. Kasi pangit, hindi maintindihan ng tao na marami kayong pera, kulang ang benepisyo nila dahil sabi nyo, hindi nyo kayang gastusin. So, ang sinasabi nyong ninyo rito, ito si ASEC Albert Domingo, tsaka si Deputy Treasurer Antonio Marino, the third? Yes. Sa PhilHealth mismo naka-address. Kaya medyo nag-react si Justice Ko, i-overhaul nyo ang PhilHealth na yan. Kasi kung ganun pala yung kasimple ang problema nyo, hindi nyo kayang gastusin, hindi maintindihan ng tao yan. May pera kayo, kulang ang benepisyo nila, pero hindi nyo pala kayang gastusin sa kanila. So, tapos yung sinasabi na ibalik nyo yung pera. Yes, ibalik nyo kasi nag-agree kayo na tama ako. Sabi nila, we agree with you, Justice, na dapat yung sobrang pondo gastusin sa miyembro at hindi ibigay sa mga unprogram. Pas kung nag-agree kayo, sabi ni Justice Ko, di solin nyo. Sabi nyo, tama ako di ba? Napakasimple ng logic ni Justice Ko kahapon na hindi nila ibig sabihin, may fatal sila na admission kahapon na parang mali yung ginawa na ang 60 billion nilipat sa program fund. Okay, that's one. Kaya,